Welcome to Explain Me This with Pastor Jeff. Ayo. Ayan. Ayan, good evening, good afternoon, or good morning sa mga nanonood sa ating bagong video. Magre-react po tayo sa isang reaction din, no, na about or patungkol sa Body of Christ. So, andito po si Pastor Jeff, ang ating pastor sa ating ministry. And also we have a guest pastor, Pastor Jigs from Caloocan Magandang Church. gabi po. And good evening. Sa inyo ba, Sir, Sir Jeff? Good evening. Good evening. Kasi gabi po ngayon namin shoot. So, siguro, any ano ba, ano muna tayo? Kamusta? Or tuloy na agad po ba tayo, Pastor? Sa ating video? Oo, diretso Siguro na mamaya natin. na lang. Diretso na natin. Okay, so, wait. Tingnan natin. Nasaan na yan? Ayan. Kailan ba nagsimula ang Body of Christ? Ang katanungang ito ang ating sasagutin ngayon. Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sumain lahat ng kapayapaan mula sa ating Panginoong Kristo sapagkat tayo inaring ganap sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sasagutin natin ngayon ang tanong patungkol sa Body of Christ. Ito ang katanungan nila Jigs Tamara at Ferde Cara. Kailan ba nagsimula ang Body of Christ? Tinanong nila ito sapagkat ang mga hyper-dispensationalists ay naniniwala na ang Body of Christ ay nagsimula lamang kay Apostol Pablo. Sinagot ko naman ito at nagtanong pabalik. Ang sagot ko, sa time ni Kristo. Para sa'yo, kailan? So, itong conversation na to, matagal na to, last year pa. At it's very clear, no, na itong kaibigan natin na Baptist, ay di naman to talaga pastor. So, wala siyang authority to speak with the Baptist. Pero makikita natin na throughout the video, medyo naglalaban din at nagkokontra ang sinasabi niya. So, dito, sinagot niya ako, sabi niya, nagsimula daw ang Body of Christ sa time ni Kristo. So tumutukoy ito sa sa earthly ministry ni Christ. And then eventually makikita natin na kokontrahin niya yung kanyang sinabi na ang Body of Christ daw ay nagsimula sa time ni Kristo, which is obviously yung earthly ministry ni Christ. So ano natin to, no? I-explain natin to mamaya later on. Okay, Pastor. Any comment, Pastor Jeff? Meron po ba kayong gustong masabi? Yun nga, Brother Diyos, sinabi niya nag-start ang Body of Christ sa time ni Cristo. Parang yung mga pahayag niya ay nagkakontrahan. And si Paul Apostle sa time din ni Apostle Pablo. Doon pa lang malinaw na makikita natin na yung mga sinasabi niya nagkukontrahan. Mamaya explain natin yan about yan sa papahayagan yan. Okay. Alright, so continue po tayo. Kailan ba nagsimula ang Body of Christ? Sa panahon ba ng 12 apostol? Or sa panahon lamang ni Apostol Pablo? Ang sagot niya, kay Pablo. Ayon naman kay John Kenneth, just as the kingdom of Christ is the subject of the prophetic scriptures, so the Body of Christ is the subject of the great mystery revealed to and through the Apostle Paul. At hindi rin sila naniniwala na ang Body of Christ ay ang Church of Christ din mismo. Naku po, ang Body of Christ ay Church of Christ? Naku po, delikado. Hahaha. Ang doktrinang sa panahon lamang ni Apostol Pablo nagsisimula ang Body of Christ, ito ay napakadelikado at napakalaking mali. At ipapaliwanag po natin ngayon kung bakit mali ang mga hyper-dispensationalists sa aral na ito. Ayon sa Biblia, ang Body of Christ ay ang Iglesia. Colossians 1:18. And He, Jesus Christ, is the head of the body, the church. Sa verse 24 naman, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, who now rejoice in my suffering for you, and fill up that which is behind of the affliction of Christ is my flesh, for His body's sake, which is the church. Dalawang ulit sinabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 na ang body of Christ ay ang church. Kaya bakit kayong mga hyper-dispensationalists ayon yung tanggapin na ang Body of Christ ay ang church mismo? Huwag kayong bulag-bulagan dahil ang Church of Christ or Body of Christ ay ang mismong mga mananampalataya niya. Ayan, so titingnan natin huwag daw tayo magbulag-bulagan. Yes, Pastor. Hindi daw kay Pablo nagsimula yung Body of Christ.
pero ginagamit niya yung talata ni Pablo, hindi mo siya kumukuha doon sa earthly ministry ni Christ. At mamaya gagamit siya ng Acts chapter 2. Yun lang, isa lang ang ginamit niya, and throughout this video explanation, lahat ng mga sinasabi niya, ginagamit niyang talata ay yung mga sulat ni Apostle Pablo. Where in fact, wala kang mababasang body of Christ sa earthly ministry ni Christ at sa ministry ng 12 sa Acts chapter 2. So, nakikita natin dito sa kapatid natin to na Baptist na talagang mali daw na nagsimula kay Pablo, pero lahat ng ginagamit niyang talata ay galing sa sulat ni Pablo. So, mamaya i-explain pa natin yan further. Yeah, Pastor. Pastor Jeff, any comment po sa ano natin? Sa claim nito? Yun nga, Brother Diyos, na talagang ginagamit niyang mga talata, ginamit niya yung mga sulat ni Apostle Paul, at talagang makikita natin na talaga yung mga turo niya is talaga makita kinokontra. Gumagamit siya ng mga sulat ni Apostle Paul. At yung starting ng body of Christ, sinabi nga niya kay Jesus doon sa earthly ministry, tapos kumukuha siya sa sulat ni Apostle Paul. At doon pala makikita natin na talagang nag-start ang body of Christ sa panahon ni Jesus Christ, sa earthly ministry. Bakit kumuha siya ng mga sulat ni Apostle Paul about doon sa body of Christ? Yun lang yan. Mamaya tutunghayan natin yan sa mga ilalatag nating counter niya. Okay. Tsaka, Bro Joshua, sinabi niya kanina na ang mga identify niya as hyper-dispensationalist na hindi daw naniniwala ng body of Christ ay yung Church of Christ. So naniniwala tayo doon. We thinks to commission. We believe on that. It's just that itong kaibigan natin, ang kaakala niya pag sinabi yung word na church, isa na lahat yon throughout the Bible. Explain natin mamaya yan. Pero gusto nating i-clarify na we, in things to commission, we believe that the body of Christ is the Church of Christ in this present dispensation na sinasabi niya na ang mga hyper-dispensationalists daw ay hindi naniniwala doon. Hindi tayo hyper kasi naniniwala tayo doon. At ginagamit niya nga yung talata ni Pablo. Mamaya explain natin yan. Okay, Pastor. Maganda yan, Pastor, para ma-clarify din talaga kung ano, kasi he's putting yung words into our mouth na hindi naman natin sinabi yun, no, Pastor? Mas maganda i-klaro yan. So, let's continue. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Now, ye are the body of Christ, and members in particular. Kaya hindi kayo totoong mananampalataya base sa iyong paniniwalang iyan. Dahil sabi rin mismo ni Apostol Pablo na ang katawan or ang iglesia ay si Kristo ang ulo. Ephesians 5 verse 23. Even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Ngayon, bago pa tinawag si Apostol Pablo upang mangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, marami na pong nangaligtas at naidagdag sa katawan ng Panginoon. Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Sa Acts chapter 2 verse 47, hindi pa po riyan naging Kristiyano si Apostol Pablo. Dahil sa Acts 7 verse 58 lang ho lumabas si Apostol Pablo bilang tagapag-usig sa iglesia ng Panginoon. Ngayon, kung sa Acts 7 verse 58 lamang lumabas si Apostol Pablo, at sa Acts chapter 2 verse 47, mayroon na hong iglesia na kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Ibig sabihin, hindi kay Apostol Pablo nagsimula ang body of Christ, kundi sa panahon ng 12 apostol. Sa madaling salita, mali ang mga hyper-dispensationalists, kaya huwag ninyo silang paniwalaan na kay Apostol Pablo lang daw umano nagsimula ang body of Christ. Dahil anong Ayan. So, ayan na. Sinabi niya na. Mali daw na kay Pablo nagsimula. Dahil nagsimula daw sa panahon ng mga 12 apostles. Sinabi sa Acts chapter 2. Ngayon, kinalaban niya na yung sarili niya sa introduction niya na nagsimula daw ang body of Christ sa time ni Christ, no? So, sa earthly ministry ni Christ. Pero ngayon, sinasabi niya naman na hindi daw kay Pablo nagsimula, kundi daw sa panahon ng 12 apostles. So, nakikita natin sa kapatid natin na ito na nagkaroon siya ng problema na rumble niya kung ano ba talaga yung stand niya. Actually, ang mga Baptist, hati din dyan eh. May mga Baptist na naniniwala na the body of Christ started at the cross. While most of the Baptists naniniwala na body of Christ started in Acts chapter 2.
So, parang may video, may clip din diyan na pinutol. Hindi ko alam, siguro mga mentor niya 'yon na pinutol. Baka Mm. hindi ko alam kung anong stand nitong kapatid natin na ito. Pero at the cross yung una niyang explanation. At the cross means the body of Christ start in the earthly ministry of Christ. Ngayon, sinabi niya naman sa Acts chapter 2 sa panahon ng mga disciples. Pero tayo po, no, naniniwala tayo that the body of Christ started hindi sa at the cross kundi by the cross, no? By the cross tayo. Okay. Okay, Pastor. Yung tinutukoy niya po ba, Pastor, na sa mga disciple is yung panahong wala na si Kristo or kumbaga nag-ascend na sa langit? Yun ba yung Exactly, tinutukoy niya? yun ang tinukoy niya. Kinote niya yung Acts chapter 2, verse 47, if I'm not mistaken. Nag-ascend at time of Pentecost yan eh. So Okay. nag-ascend na si Jesus Christ. Hindi na time ni Jesus Christ yan, hindi na earthly ministry ni Jesus Christ yan. Baka Sinabi kasi, na niya. ay sorry, Pastor, sorry. Mm. Baka kasi sabihin ng mga viewers natin or ano na, time pa rin ni Jesus yun kasi nga, sino bang magkakasama, si Jesus at ang 12 disciple? Baka yun naman ang maintindihan ng iba. Sa point Oo. nito ni brother, ano pangalan, kalimutan yung pangalan niya. Ay, ano yun, infallible proofs na yan. Infallible proof. Oo. Pero Acts chapter 2 yung kinokot niya. Sinusuportahan niya na nagsimula ang body of Christ sa panahon ng 12 apostles based on Acts chapter 2 verse 47. So meaning to say, wala na hindi na nila kasama si Jesus Christ physically kasi nag-ascend na. Oo, so yung kapatid natin na ito ay medyo kinontra niya yung una niyang statement. So explain natin yan. Sige, Pastor. Pastor Jeff, any comment, Pastor? Tama yan bro, yung sinabi ni Jigs Karamat na yung time ng Acts 2 is time ng Pentecost. Talagang yung mga kapangyarihan niya talagang nagkukontrahan. Sa introduction niya, sinabi niya nag-start ang body of Christ sa time ni Christ doon sa earthly ministry. Pagdating sa Acts 2, binanggit niya dito sa Acts 2, nag-start ang body of Christ na panahon ito ng Pentecost. Kaya makikita natin yung kapahayagan ng itong kapatid natin, itong Baptist, talagang kahit sarili niya, talagang kinakalaban niya. Introduction, sa bandang kalagitnaan, nagkakaroon ng kontrahan yung kanyang mga sinasabi sa pagtuturo. Okay, so let's continue sa ating video. Ano nga ulit ang body of Christ? Ang body of Christ ay ang iglesia ng Panginoon. At tayo po ang iglesia ng Panginoon na mga mananampalatayang ligtas. Kaya nga ho malinaw sa Acts 2 verse 47 na ang naidagdag lamang sa iglesia ng Panginoon ay ang mga nangaligtas. Kahit si Apostol Pablo mismo nagpatotoo na bago siya naging Kristiyano, mayroon na hong body of Christ or Church of Christ. 1 Corinthians 15:9, I persecuted the church of God. Galatians 1:13, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Ang Church of God, yan din mismo ang Church of Christ, kung saan yan din mismo naging kabilang si Apostol Pablo. 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, for ye, brethren, became followers of the churches of God, which is in Judea, are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. Kung may mga churches of God sa Jewish areas at kinasangkapan ng mga Hudyong mananampalataya, may mga churches of God din naman sa Gentiles areas at kinasangkapan ng mga mananampalatayang Hintil. At ang dalawang ito ay parehong iisa kay Kristo. Ngayon, ano nga ulit ang Church of Christ ayon sa ating binasa kanina ng mga talata? Ang Church of Christ ay ang body of Christ. At ito rin ay tinatawag na Church of God. Kaya ho, hindi kay Apostol Pablo nagsimula ang body of Christ, kundi kay Kristo. Dahil si Kristo ang ulo ng katawan or ng iglesia ayon sa Ephesians 5 verse 20. Yan, sinabi niya na kay Kristo daw nagsimula, no? Well, malinaw naman sa atin yun na kay Kristo naman talaga nagsimula ang lahat, na wala naman tayong laban doon. Yes, Pero sinabi niya kasi kanina, time ni Christ. So, kailan yun? No? Tumutukoy yun sa earthly ministry of Christ. Ngayon, kinontra niya na naman yung sinabi niya. Dahil sinabi niya sa Acts 2:47, ngayon binalik niya na naman, no? So, tong kapatid natin ay medyo nalito siguro siya, no, nung kanyang pinag-aaralan ito. So, explain natin sa mamaya. Okay. Medyo na-confuse siguro siya, no, Pastor. Pastor Jeff, any comment po, Pastor? Wala na siguro, Mama. Doon na lang yan. Kulangin yung oras.
Sige, lalakad na Pastor. lang natin mamaya. Okay, medyo malapit na rin naman matapos ang ating video. 3 at Colossians 1:18. Ang pinakadapat itanong dito, mayroon na ba ang church bago ang Acts 2 verse 47? Gaya ng ating sinabi kanina, ang body of Christ ay ang iglesia ng Panginoon. Basahin natin ang Mark chapter 2 verse 18 na may pangunawa. Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? Sa bersikulong ito, nagtanong ang mga disipulo ni John the Baptist kung bakit sila at ang mga Pariseo ay nag-aayuno pero ang mga disipulo ni Kristo ay hindi nag-aayuno. Ang sagot ni Kristo sa verse 19 and 20 ay ito, Can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. Ang iglesia ng Panginoon ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas at ang iglesyang ito ay ang katawan ni Kristo, kung saan tinatawag rin itong Bride of Christ. At ikakasal ito kay Kristo pagdating ng araw, sapagkat siya ang bridegroom ng iglesia o ng kanyang katawan. So tingnan natin kumukot siya ng mga talata tapos ine-explain niya na ang body of Christ daw ay yung bride of Christ. Wala naman siyang nabasang ganun eh. Wala kang mababasang ganun kahit po anong version, no? Lalo na sa King James version, wala tayong mababasa ng body of Christ ay yung bride of Christ. Kung meron siyang magbasa, magpapabautismo agad ako ngayon eh. Pero wala eh. Wala siyang mababasang ganun. Inassume na nila yon. Presumption na nila yon na malayo talaga. At i-explain natin mamaya yan kung bakit ang body of Christ will never be the bride of Christ. No? So Okay. mamaya explain natin. Si Pastor Jeff, meron kayo, Pastor? Or Yun, Ah. hindi magiging bride ang body of Christ. Hindi pwedeng magiging bride ang body ang Okay. sarili niya. Malinaw na wala tayong mababasa na bride sa sulat ni Apostle Paul. Mamaya na ilalatag natin diyan, tutugunan natin itong sinasabi ng ating kapatid. Talagang walang mababasa na bride sa sulat ni Apostle Paul at hindi pwedeng maging bride ang body. Okay. Sige, tapusin natin, Pastor, no? Kaya hindi ho kay Apostol Pablo nagsimula ang iglesia o ang katawan, kundi naging kabahagi lamang siya rito at naging pundasyon kasama ang 12 apostol. Romans 1 verse 5, By whom we, Paul and the 12 apostles, have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Ayan. Natapos din. Ayan. So, tayo po ay start, no, mag-share sa ating mga comments with scriptures, no, nang may pag-unawa, di ba, Pastor? Pag-ano tayo Tama. nang may pag-unawa. Sa kanya na mismo nanggaling yun. So, let's start po, Pastor. Pastor Jigs, kayo po Okay. ba? Okay. Okay. So yan magandang araw po sa bawat isa. So nakita natin na dito siguro nag-start yung confusion ng maraming mga denomination ngayon. They always think that the word church mentioned in the Bible, they assume that it is the body of Christ. So hindi nila nakita yung distinction ng mga churches na binabanggit. So ang Greek word niyan is ecclesia, no? So in the earthly ministry of Christ, so sinasabi niya kanina na nasa time ni Christ, yan ba ang body of Christ? No. Because the body of Christ composed of Jews and Gentiles. Walang difference doon. There is no difference. Basahin natin yung Romans chapter 10 verse 12. Pwede paki-flash, Brother Joshua. Yes, Pastor. So dito sa talata na ito, malinaw na sinabi ni Apostle Pablo sa talata na ito, for there is no difference between the Jews and the Greeks, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. So ito yung ito Ba yung nagsimula? nilalaman ng Sorry, Pastor. body of Christ, no? Wala nang pagkakaiba yung Hudyo at yung mga Hintil. Pero sa panahon ni Jesus Christ, sinasabi niya, nagsimula daw ang body of Christ sa time ni Christ. Jesus Christ mentioned that he was sent for the Jews only. Basahin natin yung Matthew 15 verse 24. Matthew 15. Malinaw na Matthew chapter 15 verse 24. Malinaw na sinabi diyan ni Jesus Christ na hindi siya sinugo, no, para sa mga Greeks or para sa mga Gentiles. Malinaw na sinasabi diyan, no,
Ayan, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So, ang sabi ni Apostle Pablo, ng body of Christ, no, ay composed of the Jews and Gentiles, there's no difference. Pero sa time ni Jesus Christ, no, ay sinabi niya na siya ay sinugo para sa mga lost sheep of Israel, no? So 'yun ang kanyang ano, 'yun ang kanyang pinaka-target na tao. Tapos ayan din ang utos niya sa ano, sa disciples, no? Yung next verse sa Matthew chapter 10 verse 5, no? Ang sabi, these 12 Jesus sent forth, commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles and any city of the Samaritans. Enter ye not. So ito yung sinasabi niya, tinuro niya sa 12, na wag silang pupunta sa lugar ng mga Gentiles. So kung makikita natin, ibang-iba talaga yung church na binabanggit dito sa panahon ni Jesus Christ at kung saan sa panahon ni Apostle Paul. Okay? So next verse. Okay. So Ephesians makikita 3, din Pastor. natin, Ephesians chapter 3 verse 6, no? Only to and through the Apostle Paul, Christ revealed that there will be a joint body. Okay? Ni-reveal ni Jesus Christ, hindi sa earthly ministry niya, kundi sa time ni Apostle Paul, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Okay. So kailangan kasi unang maklear natin yung word na ecclesia or church, ang ibig sabihin niyan ay called out assembly or congregation. Okay? So sa Bible, maraming iba't ibang uri ng church. There was a church in the wilderness na mababasa natin sa Acts chapter 7 verse 38. Malinaw na sinasabi po diyan na meron ding church, no? Basahin natin. Acts chapter 7 verse 38, no? Ano ba yung pagkakasabi sa talata? This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. So sa panahon daw ni Jesus Christ, may church na doon, tama. Pero before pa noon, may church na rin na tinatawag. Ngayon, intindihin natin, ano ba yung church na yan? Basahin natin yung Exodus chapter 17 verse 1. Malalaman natin na ang church na ito, ang assembly na ito, again, pag sinabing church, ito ay tumutukoy sa assembly, okay, or congregation. Ito ay tumutukoy sa nation Israel, Acts chapter 17 verse 1. And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, and after their journeys, according to the commandments of the Lord, and pitched the Rephidim, and there was no water for the people to drink. So titingnan natin, ito ba, sinawag nitong church, ito ba yung body of Christ? Hindi ko alam kung yan ang paniniwala ng mga Baptist, pero malabo na bagamat tinawag na church yan, malabo na masasabi natin na yan yung body of Christ. Kasi ang assembly dyan ay Israel. Ang congregation po dyan ay Israel. So, ano pa yung mga mababasa natin na word na church sa Bible? Ito naman yung kaniuna niyang dinedefend sa Matthew chapter 16 verse 18. Basahin natin. May church na din eh. So, ito yung sabi niya, ang sagot niya, nagsimula ang body of Christ sa time of Christ. So, parang gusto niya sabihin, nagsimula ang church sa time ni Christ. So, sabi dito sa Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall no prevail against it. So may nabasa na naman tayong word na church. Yan ba yung body of Christ? Hindi po yan yung body of Christ. No? Hindi yan yung body of Christ kasi sa earthly ministry ni Christ, nakita nga natin ang kanyang primary goal is to reach out the nation Israel. Sinugo siya para sa mga lost sheep of Israel. So yung church na binabanggit dyan ay tumutukoy sa mga saved Israelites yan, mga redeemed Israelites na maghahari sa millennial kingdom. Okay? So church din yon, pero hindi po yon yung body of Christ. So ngayon, naniniwala siya, una, na nagsimula ang body of Christ daw, ang church, diyan. Pero sinabi niya na naman na nagsimula daw dun sa Acts chapter 2. Okay? So una-una, makikita din natin diyan, sa panahon na yan ay walang reconciliation, no? Dito lang natin yan makikita kay Apostle Pablo. Okay? So next verse. Okay? Ayan.
Ito no, you are the children of the prophets and of the covenant which God had made with our fathers, saying unto Abraham, and they shall see, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. So again, may makikita tayo, merong bias dito. Yung children din, yung Israel, nasa kanila ang covenant. So meron silang malaking advantage among the Gentiles. So makikita natin, ibang-iba ito sa description ng body of Christ. Kasi ang body of Christ is composed, there's no difference between the Jews and the Gentiles. While dito, sa sinasabi dito sa Acts chapter 3, no, ay lamang na lamang ang mga Hudyo. Next verse. Okay. Ayan. So, yan. Sige, ano pang next verse pa? So, paano ba maligtas sa church na yan, sa panahon na yan, na earthly ministry ni Christ? Ayan ba yung kaligtasan natin ng mga body of Christ? So, hindi ibig sabihin church, nabasa mong church, body of Christ na agad. Mali agad yung paniniwala ng ating kapatid. Kasi una, nabasa natin yung word na church ginamit sa Acts chapter 7, pero hindi yun body of Christ. Congregation yun ng Israel. Ngayon, nabasa natin sa Matthew chapter 16, yung church din. Pero hindi po yan yung body of Christ. No? Kasi yan ay mga redeemed Israelites yan na maghahari sila sa millennial kingdom. At ang kaligtasan nila ay ganito, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So if mga kapatid nating Baptist, hindi naman din naniniwala dito. Hindi sila naniniwala na ang kaligtasan ay sa water baptism. Kasi kung yan ang kaligtasan natin ngayon, ituloy natin sa verse 17. Ano yung sunod na mangyayari? And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, and they shall speak with new tongues. O mga kaibigan nating Baptist, hindi naman nag-speaking in tongues yan. Verse 18. Next. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, and shall not hurt them, they shall lay hands on the sick, and they shall recover. So yung church sa panahon na yan, may gumagawa sila ng mga milagro. Ngayon, mga kapatid nating Baptist, ginagawa nyo ba ngayon yan? Nangyayari pa ba sa inyo yan? Kung nagsimula ang church sa panahon ni Jesus Christ, sa sinasabi ng kapatid natin, hindi include yan. Dapat i-include nyo yan. Pero kayo din mismo, hindi kayo naniniwala na pwede nating humawak ng ahas ngayon at uminom ng lason at hindi ka mamamatay. Wala nang miracles ngayon. Kahit kayong mga Baptist, hindi na kayo naniniwala dyan. So, next, no? Okay. I-explain din natin na ang body of Christ po, no? Ang body of Christ is the church. The body of Christ is the church in this present dispensation. Sa time ni Apostle Paul. So naniniwala tayo, ang body of Christ is the church sa panahon ni Apostle Paul, hindi sa earthly ministry of Jesus Christ. Hindi sa panahon ng 12 apostles. At itong church na ito, the body of Christ, ay mystery. Sabi verse 3, this is a great mystery. Ano daw yung mystery? But I speak concerning Christ and the church. Mystery po yung ano na yan yung body of Christ Hindi naman siya yung paano mo patatawagin yung mystery yan kung yun na pala yung church sa Matthew 16 tsaka sa Acts chapter 2. So dapat mali pala si Pablo na mystery pala. Kasi na-reveal na pala sa Acts 2. Yan sabi ng kapatid natin, mali yan. Ganun pa siya, no? Kay Pablo daw, mali daw na maniwala. Nagsimula ang body of Christ, ang church kay Pablo, mali daw yun. Sinabi niya mystery. Kung doon na pala nasabi sa unahan, bago si Paul, hindi na to mystery. Pero sabi na po San Pablo, the body of Christ, the church, is the mystery. Anong sabi sa verse chapter Ephesians 3:5? Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Hindi na-reveal Sa other ages, hindi siya na-reveal. Kailan siya na-reveal? As it is now. Yung word na now dyan, sa panahon ni Pablo yan. Hindi yan panahon ng apostles, hindi yan panahon ng mga prophets. Of course, sa panahon ni Apostle Paul, may mga apostles din, pero hindi lang 12, no? May mga apostles at may mga prophets, pero hindi yan yung 12 apostles, no? Kasi yung ginamit niya yung word na now. So hindi siya tumutukoy dun sa 12, no? Kung hindi sa mga apostles na kasama ni Apostle Pablo, no? At ng mga prophets sa panahon ni Pablo, hindi yung panahon ng Old Testament katulad nila Isaiah, Jeremiah, yung mga major prophets natin. Hindi yon yung pinagbigyan ng mystery revelation, no? Next verse. Titingnan natin sa Ephesians chapter 3 verse 6. Ang sabi dito, sorry, ito pa, yan. Ay, hindi na Okay. include ang 6.
Okay, so basahin ko na lang. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. No? So kanina naman actually ano na Ay, yata. meron pala. Ephesians na mali ng Ayan, slide. that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Okay? So yan yung mystery na mag-iisahin sa isang katawan, yung Jews and Gentiles. Magiging one body. Ano daw yung body? Sabi? Ay mystery, sabi ni Apostle Pablo. No? He is speaking of the church, the body of Christ. Okay? So, ano pang dapat nating intindihin? Ang unang member ng body of Christ, ayan si kapatid natin na Baptist na yan, chinat ko yan. Sabi niya, ang unang member daw ng body of Christ, si Jesus Christ. Kasi siya daw yung head. Mali yun. No? Kasi para maging member ka ng body of Christ, merong membership. Paano ba Yun. maging member ng body of Christ? Paano ba maging member dyan? Tinanggap ni Kristo ang sarili niya, yung kamatayan niya, tinanggap din ni Jesus Christ, naging part, nabautismuhan siya ng banal na spirito, si Jesus Christ. So, kapatid natin, sabi niya naman, hindi talaga din siya pastor, kaya nagkakamali din siya. No? So, mali. Kahit ang mga Baptist, di naniniwala na si Jesus Christ ang first member ng body of Christ. No? So, si Paul po, si Apostle Paul, yung unang member. Basahin natin 1 Timothy chapter 1, verse 1 14. Timothy. Ayan. Saan na yung 1 Timothy? Chapter 1. Hindi yata din Baka doon pa nasama. sa unahan. Parang may nakita ko kanina na play. Ano ba? Yan. Hindi, kanina lumabas na eh. Kanina lumabas na siya. Hindi yata nasama, Pastor. Actually, kanina lumabas na pero sige, basahin ko na lang. Sige, Pastor. 1 Timothy chapter 1 verse 14 to 16. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, whom I am chief. Howbeit for this cause I obtain mercy. Ano yung sabi? That in me first. Sinabi. That in me first. Okay? Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Si Apostle Paul, siya yung una na nakatanggap nga ng awa ng Diyos at yung natanggap niya ay magiging pattern ng mga susunod na mananampalataya. Hindi man to sinabi ni Pedro. Kasi kung nagsimula sa 12, sana sinabi ni Pablo, siya yung in me pang 13. Hindi eh. Ang sabi niya, in me first. Siya yung una. At magiging pattern yung natanggap niya na grace sa mga susunod na mananampalataya. Okay? So paano ba maging member ng body of Christ? So, unang-una dyan, by the gospel, yung ginamit dito sa Ephesians chapter 3, verse 6, makikita natin that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of the promise in Christ by the gospel. Okay? So para maging member ka ng body of Christ, by the gospel yan. We are saved by the gospel. Paki-flash yung Romans chapter 1 verse 16 para nakita ko rin yata kanina. Romans chapter 1 verse 16. Ilang, Pastor. Okay. Yan. So malinaw din diyan ang gospel makapag sa atin, yung may kapangyarihan na magligtas. Okay. Wala, Pastor. Wala din. Okay. So Romans chapter 1 verse 16, and sabi dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So yung gospel of Christ, ito yung power of God para magkaroon tayo ng kaligtasan. So ano yung gospel na to? Ito yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2 to 3, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ito yung ating tinanggap, no? Na naligtas tayo. At sa church na ito, sa body of Christ, we are sealed by the gospel. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13, tayo ay na-sealed na. Okay? And we become fellow heirs and the members of the same body by the gospel and baptized by one Spirit into one body. Okay? So, makikita natin that there is no difference between the Jews and the Gentiles dito sa church na ito, sa body of Christ. While yung sinasabi niya sa Acts chapter 2, na doon daw nagsimula ang body of Christ, mali yun. Mali yun kasi ang laki ang laki ng advantage ng Hudyo noon. Okay? At pa, sinabi niya,
ang body of Christ daw ay the bride of Christ. Mali po yun. Bakit? Sino ba yung asawa na, sino ba yung nagpo-portray na asawa daw ni ano no ng Messiah? Okay? Pwedeng pa-plus yung Jeremiah 3 verse 8, nandiyan ba? Jeremiah Chapter 3:8, 3 Pastor. verse 8. Yes, Oo. Pastor, meron. O ang sabi diyan, no, pa-plus. And I saw when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery, I had put her away and given her a bill of divorce. O yan, sino daw yung pinakasalan at divorce? Israel man. Yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. Oh, hindi man body of Christ eh. Meron na siyang kasawa noon na dinivorce niya na. Diyan sa Revelation, sa darating na future, yung bride dyan, bride of Christ, ito yon. Parang remarriage yan. No? Ano ba ang body of Christ? Yan ba ang bride of Christ? Tignan natin sa Ephesians chapter 2, verse 13. Meron ba dyan? Ephesians, Chapter 2, verse 13. meron, Pastor. Okay. So, yan, no? Tingnan natin. Paki-flash, no? Hanggang 16. Sige, Pastor. Mm. Ayun. But now, okay? But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. No? Yan, makikita natin sa Ephesians chapter 2, verse 13, na tayong mga malalayo na nilapit dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sige, jump na tayo sa Ephesians chapter 5, verse 31. Ano nga, flash nga yung, yan. Sige, yan. Ito, no? Ito yung illustration ni Paul eh. At dito nagkakamali yung ating mga kapatid na Baptist, no? Sabi sa talata, for this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and Hanggang the 31. church. No? Yan. Okay na yan. So, kung titingnan natin, may nasabi ba dyan na bride? Ang sinabi dyan, wife na eh. Ang bride kasi, hindi pa yun, wife, ikakasal pa lang Kakasal eh. pa lang. Futuristic yun eh. Eh dito, kasal na. Paano yun? Kasal na nga, tapos magiging bride uli. Hindi, no? Ang body of Christ, pwede nating illustrate yan na ginamit ni Apostle Pablo, yung relationship ng mag-asawa, no? Na one union, kasi nga, naging isa tayo eh. So, yun nga, no? Last naman na to, na imposible na ang body of Christ ay maging bride of Christ dahil okay. So yan ano, dito sa Ephesians chapter 5 verse 31 to 32, ang topic dito po ay yung wife, hindi po pagiging bride. So ikakasal pa lang. At hindi tayo yung ikakasal kasi isa na tayo kay Kristo. Ang in-explain niya dito is pagiging wife. Okay? At hindi pwede pakasalan ng ulo ang kanyang katawan. It's absurd yun, no? Illustrate mo yung ulo, papakasalan niya yung kanyang katawan. So napakalabo talaga. So wala nun sa Bible at nawa ang kapatid natin na Baptist ay maintindihan niya itong mga binanggit natin ngayong gabi. So yun lang po. Salamat. Okay, salamat. Maraming salamat, Pastor Jigs. Tawag dito. Nakita ko yung 1 Timothy, Pastor. Nakita ako. 1 Timothy, ano to? 1 Timothy 14 to Chapter 1 16? verse. Oo. Okay. Anyways, Pastor Jeff, baka meron po kayong mga key points din na gustong i-share? Pwede niyo pong anahin. Nagawa mo ba, Brother Jess, yung slide, yung Yes, Pastor. sinend ko sa'yo kanina? Meron po tayong Sige. slides. Sinabi ba, Pastor Jigs, hindi ko na rin babalikan yan dahil na-explain na about sa body, about sa starting ng body of Christ. Lalo na yung binanggit ng ating, unang sa lahat, magandang gabi sa ating lahat, sa lahat ng nakasubaybay, na ay maintindihan natin ang papahayagan, yung turo ng ating kapatid na Baptist na starting ng body of Christ, sa kanyang introduction, nagsimula sa time ni Christ, doon sa earthly ministry, no? Pagdating sa kalagitnaan, binanggit niya rin yung Acts 2, no? Brother Joss, na nag-start daw doon sa Acts 2 ang body of Christ sa panahon ng Pentecost. Kung titingnan natin, talagang makikita natin na nagkakaroon ng salungat sa kanyang mga turo itong ating kapatid na Baptist.
talagang kinakalaban niya yung sarili niya sa kanyang mga turo, and pumunta rin siya sa Acts 7. Yun nga na talagang maintindihan nawa ng bawat isa sa maraming denomination ngayon o denominations na naguguluhan kung saan ba nag-start ang body of Christ, sa Acts 2 ba, o sa panahon ng earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa ay maintindihan natin ito. Yung sinabi ni Pastor Jigs, hindi ko na babalikan yun kasi baka kulangin yung oras natin. Meron na akong idinagdag na mga pagtugon, pag-counter doon sa sinabi ng ating kapatid na Baptist. Nawa ang pagtindig niya ay mabago. Mabago yung pagtindig niya. At yung babalikan ko lang yung Matthew chapter 16 verse 18 na, binanggit ni Pastor Jigs kanina. Tama yun talaga na yung tinukoy ni Jesus Christ doon sa Matthew 16 na sinabi niya, I will build church. Hindi po body of Christ na yung church na tinukoy doon kasi maraming uri ng church. Pero yung Matthew ay hindi siya yung body of Christ na tinukoy yung I will build church. Itong church na tinukoy na Matthew is the kingdom church na tumutukoy ito sa millennial kingdom. No? And yun nga, yung susundan natin, yung sinabi ng ating kapatid na Baptist at yung mga sinabi ni Pastor Jigs, hindi ko na babalikan yon para hindi na haba yung oras natin. Ika-counter ko lang yung sinabi niya, Brother Diyos, na pwede bang makita sa slide? Anong verse po, Pastor? Doon sa sinend ko sa'yo. Romans 16:16. Ano pong specific verse, Pastor? Romans 16:16, no? Okay, Pastor. Ano ko lang ito, counter natin, mali din yung sinabi sa kanya na ang body of Christ ay hindi Church of Christ, no? Mali din yung ganyang, kasi yung stand natin sa Tingsukam, hindi man natin yung tinatanggi na tayo ay kabilang din sa Church of Christ. And distinction that ang bride of Christ is not the body of Christ. Yan ang stand natin. Mali yung sabi sa kanya na ang body of Christ is not the Church of Christ. Mali ang statement na yan, no? Kasi ang body of Christ ay ang church mismo at yan din ang tinawag ni Apostle Paul ng Romans 16:16 o Iglesia ni Cristo. Sabi niya, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, servants ye are to whom ye are whether of sin unto death or of obedience and unrighteousness. Romans 16:16 ba yan, Brother Josh? Yes po, Pastor. Romans 16:16. Romans 16:16, meron siyang binanggit dyan. Meron siyang binanggit dyan ni Apostle Paul na Iglesia o Church of Christ. Hindi natin itinatanggi ito. Tayo din ay Church of Christ. Yun ang pagtugon natin. So malino na we as the body of Christ is Church of Christ. Now, tungkol naman doon sa sinasabi niya na ang Jews and body of Christ din, that's not the exact meaning of the verse. Ang point na talata ay ganito. Ang point na talata na ganito sa Galatians 6:15, for in Christ Jesus neither circumcised avails anything nor an uncircumcision but a new creature. The same din isa sa mga talata na Colossians chapter 3 verse 11. Sinabi niya doon hindi maaring magkaroon ng Grigo at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng hindi pagtutuli, na ang barbaro, seta, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Yun sinabi niya. Where then is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbara, Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. Yun yung sinabi ni Apostle Paul. Totoo na ang Diyos, ang Gentiles ay pwedeng maging bahagi ng body of Christ. Pero tandaan natin, yan ay during dispensation of grace, Brother Diyos. During dispensation of grace lamang nag-umpisa. Ang sulat ni Pablo na ito ay sinulat niya during dispensation of grace. At totoo na pwede talaga maging isa sa body of Christ ang Jew and Gentiles. Sa panahon natin ngayon, there is so many Jewish people converting to Christianity sa time natin. Pero after ng rapture ay
ang kingdom program, ulitin, sabi to kingdom program, ulit saan natin ilalagay ang Diyos kung na-rapture na ang body of Christ. Di ba babalik sila sa kingdom program with Christ for 1,000 years. Now, bakit tayo sigurado na iba ang kingdom program sa dispensation of grace? Ang kingdom ay may 12 apostles na nakaupo, kumpleto. Kumpleto sila. Ito ang katunayan, Luke chapter 22 verse 29. At kayo'y Luke chapter 22. At kayo'y inihalal kong isang kaharian na gaya ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. Lucas chapter 22 verse 30, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong hukuman ang 12 angkan ni Israel. Matthew chapter 19 verse 28. At sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 angkan ng Israel. And malinaw diyan, brother Diyos, na binanggit na 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. 12 din ang pangalan na nakalagay sa Jerusalem sa mga araw na yan. Revelation 21 verse 14 o Pahayag 21:14, sabi niya, at ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at sa mga ito'y ang 2 pangalan ng 12 apostol na kordero. Malino na, brother Diyos. Kaya malino na hindi kasama si Apostle Paul sa kingdom program dahil wala sa dyan. Hindi nabanggit dyan si Apostle Paul, hindi nabanggit dyan ang body of Christ. Dahil ang body of Christ ay hindi para sa kingdom program kundi para sa heaven. Philippians 3:20. Philippians chapter 3 verse 20. But our citizenship is heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Malino na binanggit ni Apostle Paul, but our citizenship is in heaven. Malinaw na sinasabi na sa langit natin hihintayin si Jesus. Dahil during that time, si Jesus will be reigning 1,000 years in the kingdom. Ginamit ni Apostle Paul, but our citizenship. Maliban lang kung sinabi niya, your citizenship. Pero malinaw na sinabi na our citizenship, ang pagkamamayan natin ay langit. Doon natin, brother Diyos, makikita na magkaiba yung turo, yung distinction ni Apostle Paul maging sa turo ni Paul Apostles, yung earthly ministry ni Jesus Christ. Sa mga naghahanap, kung titingnan talaga din sa mga naghahanap ng dispensationalism, kung pagkakamali sa dispensationalism, isa yan sa mga kailangan nilang bigyan ng sagot, no? Kung saan nila ilalagay si Paul, kung magkasama pala ang Church of Gentiles sa kingdom program. Bakit may 12 apostles? Bakit mayroong 12 thrones and 12 name, no? 12 names lang ang nabanggit doon. Walang binanggit doon ang pangalan ni Apostle Paul. Walang binanggit doon na body of Christ. Doon natin makikita na ang body of Christ ay may iintindihan natin. Na sinabi niya rito, Paul is our citizenship is heaven. Doon hintay natin si Jesus. Kung kabilang naman pala tayong kasama ni Jesus sa kingdom, bakit doon tayo maghihintay sa langit? Yun ang sinabi ni Apostle Paul. Una, doon natin tutunghayan sa ating kapatid na Baptist na tinukoy niya yung bride ay wala pong binanggit si Apostle Paul about sa bride na ang body of Christ. Na ang reason doon kaya hindi body of Christ ang Israel dahil sila ang bride, hindi magiging bride ang body o ang sarili niya. Malinaw na tinutukoy dito ni Apostle Paul. Kaya doon natin makikita doon sa ating kapatid na Baptist yung pagtindig niya talagang malayo sa katotohanan na dapat itong makita ng ating mga kapatid na Baptist patungkol doon sa kanyang pagtindig. Kaya
kung titingnan natin sa earthly ministry ni Christ at maging yung ministry ng 12 apostles is iba sa ministry ni Apostle Paul. Maging yung kanilang maging ang kanilang pagtuturo sa Acts 9, makikita natin yung after the conversation of Paul, umpisa na ang church as a body of Christ. Na nagkaroon sila ng conversation sa Acts 9 after the conversation of Paul sa ating Panginoong Jesucristo. At binanggit nga ni Apostle Paul yan sa 1 Timothy chapter 4 verse 17. No, ginamit niya ang word na me. Na siya yung magiging pattern. Ako ay tinahabagan ng Panginoon. Doon natin makikita yung body of Christ ay nag-start after na conversation, after the conversation, doon nag-umpisa doon sa Acts 9 at binanggit ito ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 1 verse 14-17. Hindi naman niya sinabi na pang 13 siya, kundi sinabi niya me. Yung word na me is siya ang tinukoy niya at maging sa susunod pa ang mga mananampalataya. Yun yung ating pag-counter doon, Brother Jos, doon sa ating kapatid na Baptist. At yun yung mga inilatag natin upang maintindihan ito ng ating mga kapatid na Baptist na kung saan ay nawa ay mabuksan ang kanilang kaisipan patungkol sa pagtindig. Pagtindig sa pag-start ng body of Christ na makita nila, maintindihan ito at yung work din ng Holy Spirit ay talagang kumilos sa kanilang buhay para ang kanilang pagtindig ay maiba ang kanilang pagtindig doon sa starting ng body of Christ. Yun lang yung Brother Jos na hindi ko na binalagay yung mga sinabi ni Pastor James na kanyang mga verse na inilatag. Kundi nagdagdag na lang ako ng pag-counter doon sa ating kapatid na malinaw na sa Kingdom Program, hindi rin nabanggit ang body of Christ doon. Hindi rin nabanggit yung pangalan ni Apostle Paul, kundi ang nabanggit doon 12 thrones, 12 tribes, at labing dalawang pangalan ang nabanggit doon. Ibig sabihin, hiwalay ang body of Christ. Maging sa earthly ministry ni Jesus Christ, maging yung ministry ng 12 apostles, yung church na tinukoy nila, ang church na itinuro nila is hindi yun ang body of Christ. Yung church of Christ sa ating panahon. Tinawag yung ecclesia or body of Christ, tinawag ni Apostle Paul ng body of Christ, hindi yun ang church of Christ na tinukoy ng earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 16. Ang church na tinukoy doon is the church o kingdom church na tinukoy niya doon ng Matthew 16, 17 to 18. Maging ang turo ng 12 apostles, ang church na tinukoy nila is the church of the kingdom. Pero hindi po ang church of the body of Christ ang tinukoy doon sa panahon, sa time ni Apostle during the dispensation of grace. Napakalinaw po na starting ng body of Christ is nag-start ito kay Apostle Paul after ng conversation, nag-umpisa na doon ng church of Christ or body of Christ. At tinugon ni Apostle Paul ito sa 1 Timothy chapter 1 verse 14 to 17. Yung word na ginamit niya is me. Siya yung magiging pattern at maging susunod pang mga mananampalataya. Doon natin makikita na talagang iba. Iba yung church na tinukoy ni Apostle Paul during the time, the dispensation of grace. Kumpara doon sa church na itinuturo sa earthly ministry ni Christ at yung church na itinuturo ng 12 apostles. Yun lang, Brother Diyos, na adagdag lang ng konti sa pag-counter sa ating kapatid na Baptist. Hindi ka marinig, Wang. Wala. Mute pala ako. Ayan. So, yun, maraming salamat Pastor Jigs and Pastor Jeff sa input or sa ating comment regarding doon sa video. For our viewers lang, no, the reason behind bakit po natin ginibigyan or nilalaanan ng oras ang mga gantong panahon or rather gantong mga senaryo na may mga ano sa online, bakit hindi na lang kayo gumawa ng sarili nyo? The reason behind is, of course, gusto namin mag-correct kasi mga gantong videos is napakalaking impact po ito sa mga taong let's say hindi nagbigay ng time para pag-aralan ang salita ng Diyos, na they tend to believe what they heard first sometimes or kung kanino nila, depende sa tao, na kunyari ito ka-churchmate ko to, dito ako maniniwala, or ito pastor ko to, dito ako maniniwala. So talagang inano ng by scripture na tayo ay dapat nag-aaral mismo, no, or kailangan tayo strictly dapat alam natin paano
aralin ang salita ng Diyos. Katulad ng nakalagay no, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So talagang kailangan natin pagtuunan ng oras ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon is kumbaga andyan ang kaligtasan din natin, no. So kailangan natin bigyan ng oras. So any additional, Pastor Jeff, or Pastor Jigs, so far meron po ba tayong gustong konting dagdag? Pastor Jigs, meron po ba? So yun lang, maaaring mahaba yung aming usapan, pero itong mga ano na 'to, mga bagay na 'to na pinag-usapan natin ay ano 'to, may eternal value. Mas Yes. ang mga tao kasi ngayong kabataan ay may oras para sa mga bagay na gusto nila, hindi sa mga gusto ng Diyos. At ito yung mga bagay na gusto ng Diyos na pag-aralan ng Kanyang salita. Kailan kaya naging interesado yung mga tao na maglaan ng ganito kaysa sa ikumpara sa panonood ng mga Korean or ng Right. Netflix, 'no? Kaya nilang manood siguro ng mahaba, pero ito sana magkaroon sila ng time din panoorin. Yes. So yun, maraming salamat sa ating mga viewers. Once again, no, sa previous videos ko, sa mga gustong or sabihin natin iba ang kanilang paniniwala, libre or you feel free na kayo po ay mag-comment or mag-chat sa ating page or mag-comment sa ating YouTube channel para po maisabi niyo din or mai-share niyo din ang inyong kaalaman na maaaring hindi namin alam at willing po kaming makipag-discussion din, 'no. So, ayun po, kami po ay hindi naman fixed mindset, kami po ay nakikinig din sa aming especially sa aming mga viewers or commentators. So, bago tayo magtapos siguro any gusto nating masabi, kung mayroon tayong i-advertise or ano sa ating mga ministry. Pastor Jigs, since kayo po ang aming guest, meron na okay lang tayo, Pastor. Pastor Jeff, baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga viewers, outside ministry or mga ano niyo, Pastor. Kaya salamat, Brother Jos, isang pagkakataong ito upang patuloy na matunghayan natin ang Explain Me This with Pastor Jeff. At hindi lang sa akin, kundi magkaroon tayo ng pagkakaisa, pagtutulungan natin na kung paano ihayag ang katotohanan, rightly dividing the word of truth. At lalo na sa maraming denominasyon ngayon, mga sekta na kung saan talagang katulad ng mga Baptist na ang tawag sa atin is hyper-dispensationalism. Pero alam naman natin kung paano natin tugunan ang kanilang mga kanilang pananaw sa mga bagay na ito. Bakit tayo tumitindig sa katuruan ito, sa katotohanan ito. At nawa ang Panginoon ang siyang mag-bless sa ministry ito, yung platform na ito na inumpisahan, binuksan ng Panginoon na magkaroon ng encouragement sa mga young people, na bigyan nilang time ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Higit sa lahat, nais ko lang na sa oras na ito na yung mga ministry ng Panginoon, lalo na dito sa atin, sa Litix Church, yung mga ministry ng Panginoon na binuksan, inumpisahan ng Panginoon, ay patuloy na i-bless ng Panginoon, lalo na itong plano natin sa batasan, i-reach out ang mga kabataan, lalo na ang university, national high school sa batasan, i-reach out natin sila, paano natin sila abutin, paano natin matugunan ang kanilang mga katanungan na patungkol sa katotohanan, higit sa lahat sa salita ng Panginoon. At sa iba pang ministry na sinimulan at inumpisahan ng Panginoon, tayo ay instrumento lang na ginamit ng Panginoon upang patuloy nating maihayag ang katotohanan at sa pagtindig sa tama, sa rightly dividing the word of truth. Nawa itong video na ito ay makatulong sa mga kapatid nating Baptist, hindi para ano tawag ito, para hindi sila yung tawag ito yung debate, no? Hindi siya debate. Kumbaga, inano natin yung pagtindig natin, discussion, pag-aaral ng Bible, at napaka-importante ito kung meron silang mga counter sa ating explanation about doon sa kanyang itinuro, ay handa rin naman tayo doon tumugon na matugunan ang kanilang pag-counter dito sa katotohanan sa salita ng Panginoon.
yun lang, Brother Diyos, nawa ay marami pa tayong ma-encourage sa mga young people na makasubaybay sa platform na ito, na bigyan nilang time, bigyan nilang oras sa pagsasaliksik ng katotohanan sa salita ng Panginoon. Ayan, maraming salamat Pastor Jeff. And also Pastor Jigs, maraming salamat sa inyong presence no sa pag-guest sa ating ministry. And sa mga taga Caloocan, meron po tayong church diyan. Nandiyan po naka-assign si Pastor Jigs. Any information Pastor sa address? Hindi ko kabisado. Saan banda po ang church ng Caloocan Grace Gospel of Christ? Dito sa sa Almauce Street, Barangay 177. So yung mga taga Caloocan na gustong magsimba, North Caloocan, pwede po kayong pumunta dito. Ayan, maraming salamat, Pastor. Sa mga gusto mag-church doon, punta lang po kayo. Andun si Pastor Jigs. After yung church, pwede kayo dumiretso sa SM Fairview. Diba, Pastor? So, yun. So, dito na po namin itatapusin ang ating video. So, again, maraming salamat sa ating mga viewers. Naway, i-bless pa po ni Lord ang kanyang mga manlilingkod at ang inyong pong mga ating mga nakikinig. No? Maraming salamat and goodbye for now.